So kilalanin natin yung pamilya ng mga pogi. Unahin natin ng panganay, si Okis. Nagpo-promote ng fitness habang dinodonatan siya ng mga babaeng uhaw sa live stream niya. Sunod si Daddy na sobrang babaero nung kabataan. Nagkaroon siya dati ng 1,200 na girlfriend. What? Si bro ay merong side quest na para siyang bida dun sa Summertime Saga. Hanggang ngayon marami pa din nababaliw sa kanyang mas bata. Basta bro, wag mo tularan to. Pero nagbago na siya nung makilala niya ang nanay ng pamilya na pogi din. What the hell? Talagang inabot si Daddy ng 1,200 times para makahanap ng pinaka-poging babae na magpapatibok ng junjun niya. Ngayon dahil sa kagwapuhan nila, nagagawa nila yung pagkakitaan. Pero etong bunso nila yung bida natin na si Kulin. Low-key lang yung status niyan kasi araw-araw lang siya nagkukulong sa bahay. Homeschooled lang to si bro. Kasi sa tuwing lalabas siya, maraming babae yung nababaliw tapos hinahabol siya. Kahit mga nanay nakakalimutan na may asawa sila, damn, itago nyo yung mga nanay nyo pagdadaan si bro. Siya yung legit na sasabihan pogi kahit hindi namamalengke. Pero di porket pogi, masaya na yung buhay kasi dahil sa kapugian niya, nahihirapan siya magkaroon ng kaibigan. Kaya naiipaglaro lang siya ng Yu-Gi-Oh dun sa isda niya. Nag-aalala na yung pamilya niya kung anong gagawin sa kanya. Kailangan ni bro tumapak ng damo sa labas. Kaya sinubukan siyang tulungan ni kuya na ireto sa ibang babae. Bro, yung jowa ko may kapatid oh. Bro, eto maraming followers. Ayaw mo ba? Ano bang klaseng babae yung gusto mo? Kuya, simple lang. Gusto ko yung mabait, understanding, tsaka yung hindi interesado sa akin. Si bro ay may mindset ng isang Bini fan, kaya gumawa ng plano yung pamilya. Nung gabi, nag-decide sila na i-manipulate tong si Kulin na kunwari, naghihirap na sila sa pera. Nakikinig siya sa pinto, "Honey, mukhang kailangan na natin magtipid. Yung tuition ni Kulin sobrang taas pero okay lang. Mas titiisin kong kumain ng itlog araw-araw para makapagtapos siya." Ngayon ko lang na-realize, napakapabigat ko pala sa pamilyang to. Mukhang gumana yung plano. Kaya kinaumagahan nag-decide si Kulin na sabihin sa magulang niya, "Ayoko na maging pabigat. Papasok na ako sa regular na school." Yes, Kulin, my man! Pagpasok mo sa school lahat ng babae, ipunin mo gumawa ka ng harem. Sa'yo lang lahat ng babae. Si Big Bro ay bad influence. Until sinabi ni Kulin, "Pero dapat puro lalaki lang kaklase ko." Hell no, man. What the fuck? Hinatid na si Kulin sa school, pumasok siya sa room niya na naka-helmet para di daw nakakaupansin yung pagiging pogi niya. Tapos sinalubong siya ng mga typical na bully, yung mga nagsasabi na, "Ako nakaupo dito, bawal ka din dito umupo, bawal ka umupo dyan. Putangin na, bahala ka, uwi na lang ako." Pero biglang dumating si ma'am. "Ikaw, saan ka nakaupo?" Mama, kung estudyante lang po ako. "Ha, ano daw? Tanggalin mo ang helmet mo, magkaklase ako." "Oo nga, tanggalin mo. Take it off. Take it off. Take it off." Kaya kinidnap siya nitong bully kanina na si CD. Meron daw siyang crush sa kabilang school na puro babae. Tapos yung pangalan nun Amanda. Tapos malapit na din yung school prom. Malaman nila na merong pogi powers to si Kulin, mapapakinabangan nila siya. Para maris niya yung pinakamagandang babae dun para lahat ng babae din sumama. Ang ganda ng plano nila. Kaya pinagsama si Kulin pati yung lalaking to na binubuli din nila para puntahan daw yung school ng mga babae. Nung umalis yung mga bully, pinuntahan nila si principal na tatay din nung nambuli sa kanila. Sinabi lang ni principal na sundin na lang si CD para ma-graduate na kasi si bro parang 2 or 3 years na atang bumabagsak para lang makasayaw sa prom yung babae sa kabilang school. Ngayon nagpakilala yung kasama niya na si Kibo. Nag-ready sila for the next day para sa kanilang misyon na pumunta sa kabilang school para i-reach yung pinakamagandang estudyante. So ayun na nga, nandiyan na sila. Biglang nakaamoy yung estudyanteng babae ng masculinity. Bigla siyang sumigaw, "May naaamoy akong mga lalaki!" Tapos sinubukan ni Kibo imbitahan sila sa prom pero binash lang siya. "Lul, ang pangit mo! Divisoria Bruno Mars!" Ayaw kumalma ng mga babae kaya wala nang choice si Kulin. Talaga sinabi niya, "Bro, patawarin mo ko, ngunit kailangan ko tong gawin." What? Umabot sa balita yung nangyari. "Excuse me po, eskwelahan ng mga babae. Karamihan sa mga estudyante ay nabaliw ayon sa ilang mga residente dahil daw sa isang lalaking nag-face reveal. Ito po ang mukha ng suspect." Di ba dapat di nyo na pinakita? Hindi yung mga nakapanood niya nabaliw din. Kahit yung nagbabalita o dumudugo na din yung ilong. Literal na sinasapian na yan, no? Tumawag na kayo ng pare. Ngayon sumikat na si Kulin. Nalaman kung saan siya nakatira tapos ini-interview na yung kapatid niya. Tinitake advantage ng pamilya niya yung sitwasyon. Babayad yung mga babae para sa house tour. Ginawa ng tourist spot. Ano nila nagawa to sa akin? Pinipirahan nila ako. Tangina ang pogi ko kasi. Napakalalim ng pinagdadaanan ni Kulin. Sa sobrang pogi niya, gusto niya na magpakamatay. Literal na suffering from success. Pero biglang may kumausap sa kanyang babae. Nagulat si Kulin, "Bakit di ka nahimatay sa kagwapuan ko?" Putay, yabang nito ah. Yung babae na yabangan lang sa kanya kaya umalis.
Simula noon nagkaroon na ng pag-asa si Colleen dahil nahanap niya ang the one na hindi nagkakagusto sa kanya. Ngayon nag-sleep over siya kila Kibo. Pinag-usapan nila yung nahanap niyang babae. Bro, may shooting nakakita sa akin, hindi nagno-nosebleed. Sunod na araw bumalik na naman sila sa eskwelahan. Pagtapos ng pag-aantay, finally na-meet nila yung pinakamagandang babae sa campus, si Amanda. So pinag-usapan na nila yung pagsali ng mga babae sa prom. Pag-uusapan muna daw ng mga babae. Surprisingly, nagkaroon sila ng smooth na conversation. Pero akala nyo lang yun dahil pag alis ni Colleen, biglang may tumulong dugo sa ilong ni Amanda. Kahit yung pinakamagandang pambato ng school nila tumaob sa unspoken riz nitong bida natin. So ngayon kasama na naman nila yung mga bully. Tapos biglang may nag-text kay Kibo. Tuloy daw ang pagsama ng mga babae sa prom kaya nag-celebrate sila. Another victory para sa mga lalaki. Ngayon lumalalim na pagsasama ng dalawa, nagbabanding sila sa ML. Laila main pala to si Pogi eh. Naglaro sila ng football, maraming taga-cheer na babae si Colleen pero lahat yun nagbago nung matalsikan niya ng pawis yung dalawang kalaban. Instant glow up! Eh Pogi. Pero sabi ni Colleen mawawala din daw yun pagtapos ng isang oras. Si bro ay nagkakalat ng mga catfish. Maya-maya tinawag ng kalikasan si Kibo. Pumunta si Colleen sa isang sasakyan na mukhang tindahan tapos yung tindera ay walang iba kundi yung babaeng di interesado sa kanya. Tapos kaibigan din pala siya ni Kibo, si Ray Ray. Kaso mukhang sobrang close na itong dalawa kaya nagsiselos yung bida natin. Kaya nung gabi tinawag niya si Big Bro na expert sa mga babae. Sunod na araw nagkita na silang dalawa. Naiyak si kuya kasi finally dumating na yung araw na in love na si Lil Bro. At bibigyan niya na siya ng advice. Wait lang yung aso ko. Bibigyan na siya ng advice kung paano mang-riz ng mga babae. Kaya nilista ni Colleen yung mga mahalagang impormasyon tulad ng hilig niyang pagkain. Kahit sobrang close ni Riri tsaka ni Kibo, hindi siya naaapektuhan. Si bro ay unbothered, focus lang siya sa goal. Ngayon may van na nagpulap-pulap sa gate ng eskwelahan nila. Si Amanda pala to eh. Binisita niya si Colleen para imbitahan sa birthday niya tapos binigyan pa siya ng iPhone na may number ni Amanda. Sino pa ba tatanggi dyan? Ngayon nagkaraoke silang lahat. Broken hearted yung bida kasi mukhang mas nag-e-enjoy yung crush pati BFF niya. Kaya nang hinala na si Colleen, ininterrogate niya si Riri, crush mo si Kibo, no? Di ah. Kaya etong bida natin may ibang plano, tinawagan niya si Amanda tapos humingi ng pabor, which is landi niya si Kibo para mapalayo kay Ray Ray. Pero nung hinanap ni Ray Ray si Kibo, nahuli niya sila na nagmuha-muha sa gilid. Agoy. Nasaktan si Riri tapos tinake advantage ni Colleen kasi kung kailan nagluluksa si Riri, binunot niya yung I like you card pero buti na lang ginamitan siya ni Riri na gusto kita bilang kaibigan. Agoy! Tapos yung mga bully na to nagselos kay Kibo kaya siya binugbog. Colleen, ang pangit mo maging bestie. Niloko mo tropa mo para makuha mo yung crush mo, ngayon nasaktan mo pa silang dalawa. Ngayon niregaluhan si Colleen ng legendary card, yung matagal niya ng gusto. Nakonsensya lalo si Colleen kaya sinabi niya yung totoo. Nakasabwat niya si Amanda para hindi makrushback ni Kibo si Ray Ray. Dito ka ba nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring kitang kaibigan tol. Natuwa yung pamilya ni Colleen kasi nakauwi na siya pero kabaliktaran yung nararamdaman ni bro. Sa oras niya sa eskwelahan, lagi niyang naiisip yung kulot niyang kadugo sa ML. Napapansin ng pamilya ni Colleen yung kalungkutan niya kaya okay lang daw sa kanila maging homeschooled siya ulit kung ikakasaya niya. Sabi naman ni Daddy, oo nga anak, magagandang lalaki nga tayo. Pero ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa muka. Kung hindi, nasa puso. Kaya na-realize ni Colleen may oras pa para gawin ang tama. Pumunta siya kay Riri para sabihin yung mali pati sa bestie niya. Nagsabi ng tunay na nararamdaman si Kibo sa kaibigan niyang babae. Pero di niya alam, nagko-confess na pala siya kay Riri kasi magka-video call pala sila ni Colleen. Kaya maayos na silang tatlo. Dumating na yung prom, magkasama ulit silang tatlo. Obviously nanalo si Colleen pati Amanda bilang prom king and queen. Pero narinig ni Colleen na may bumoses, ba't nanalo yan? Di naman yan gwapo. Ayun, lalong natuwa si Colleen, tumibok na naman yung puso niya. The end.